Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, B. Salamat aking mga mahal. Tama kayo. Walang nanalo sa madami. Kung dami lang ang ating pagbabasihan. Ngunit iba na ang lahi ng mga demonyo ngayon. Napakalaki ng pinagkaiba ng si Gun ay nabubuhay pa sa panahon na iyon. Ngunit ngayon ang kaharian ng mga demonyo ay sobra pa sa nakakatakot ngayon. Sa kanilang mga general pa lang. Ito ay nagtataglay na ng lakas. Nakasing lakas ng aking tinataglay ngayon. Ang babae na general na si General Cassandra ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. At ang 3 pang general nila, na nagtataglay din ng lakas na kasing lakas na mayroon ka ngayon Ambrose. At ang kanilang mga kasundaluhan, ay malayo sa tinataglay na lakas na mayroon ang ating mga kasundaluhan. Mas madali sa iba't ibang nilalang na mapalakas nila ang kanilang spiritual kaysa sa ating mga tao. Dahil ang kanilang primordial spirit ay natatangi na, kaysa sa atin mga tao. Kaya, mas kailangan pa natin maging doble ingat at maglinang ng ating mga kasanayan habang lumilipas ang mga araw. Sabi ni Daryl sa seryosong tono. Nang marinig ito ng lahat, sila ay naging seryoso din. At sa hindi kalayuan sila Zubaji, Ganggang, at Lin ay napapansin na nag-uusap ang seryoso sila Daryl, kasama nito sila Yvette, Ambrose, Irene, 4 na fairy, at ang reyna ng South Cloud. At si Zubaji ay nagsalita. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila Brother Daryl roon. Nais ko itong malaman kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Nais ko magtungo kung nasaan sila. Mahal na prinsesa ng mga elf. At aking mahal na asawa. Maiwan ko na muna kayo. Ako ay pupunta kila Brother Daryl sabi ni Zubaji. Habang ito ay tumatawa. Ha 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 ha. At si Zubaji ay naglakad na patungo kila Daryl at sa lahat ng kapamilya ni Daryl. Sa pag-alis ni Zubaji sa harapan nila Lin at Ganggang. Si Ganggang ay nagsalita. Mahal na prinsesa ng mga elf, bakit hindi mo subukan makipagsalimuha sa kanila habang nandito ka pa sa mundo namin mga tao? Ang pamilya ni Daryl ay napakalawak. Ngunit ang lahat ay magkakasundo. Halika pumunta tayo sa kanila para makipagsalimuha. Kung hindi mo ay lalapit ang sarili mo sa ibang babae ni Daryl sa buhay niya. Sarili mo lang ang papahirapan mo. Kailangan mo tanggapin na parte ka na ng buhay ni Daryl ngayon, at ang kanyang pamilya ay pamilya mo na din. Ngunit kung hindi mo talaga ito kaya pa sa ngayon, nauunawaan ko. Mahirap talaga malagay sa sitwasyon mo ngayon. Ngunit lagi mong iisipin, kung mahal mo talaga si Daryl at malalim ang pagtingin mo para sa kanya. Kailangan mo tiisin at tanggapin lahat kung ano ang mayroon si Daryl sa mundo namin mga tao. Halika mag-inom tayo. Ito ay para sa iyo. Inabot ni Ganggang ang isang shot ng alak kay Lin. At si Lin ay nagsabi, Naku mahal na Empress Ganggang. Ni kahit kailan hindi pa ako nakatikim ng alak sa buong buhay ko. At sa tingin ko ang alak sa inyong mundo ay masyadong matapang at nakakalasin talaga. Sa mundo namin at kaharian, ang alak na naiinom ay hindi ganon katapang at kahit mag-inom ka ng napakadami hindi ka malalasing. Ay oo nga pala, may mga alak din sa amin kaharian na sobrang nakakalasing. Ngunit ito ay hinahaluan ng elixir kung gusto mo makaramdam ng lasing. Sabi ni Lin, nang marinig ito ni Ganggang. Siya ay ngumiti at sinabi, Mahal na prinsesa ng mga elf. Paano mo nasabing sobrang tapang ng aming alak? Kung hindi mo pa ito natitikman.
At ngayon ay nasa aming mundo ka. Kailangan mo maranasan ang iba't ibang gawain namin dito tulad ng pag-inom ng alak tuwing may dinaraos na kasiyahan. Kaya tikman mo na ang alak na iyan. Nakakatiyak ako na magugustuhan mo iyan. Sabi ni Ganggang nang nakangiti. Nang marinig ito ni Lin, siya ay wala nang nagawa. Dahan-dahan niyang inamoy ang alak at sinabi, "Ang tapang talaga ng amoy." At si Ganggang ay tumawa. "Haha, subukan mo inumin. Try mo wag amuyin. Ganyan talaga ang amoy ng alak sa amin mundo ng mga tao." "Sige na subukan mo inumin." Sabi ni Ganggang. At si Lin ay ngumiti at dahan-dahan tinikman ang alak. At ito ay nagsalita. "Masarap nga ang alak na ito." At si Lin ay inubos ang isang shot na binigay ni Ganggang at si Ganggang ay ngumiti at sinabi, "Sabi ko sa'yo mahal na prinsesa ng lahing elf. Magugustuhan mo iyan. Ito pa." At nagsalin ulit si Ganggang ng alak sa baso ni Lin. At ang dalawa ay nag-inuman ng tahimik. At si Zubaji naman ay nakarating na kila Daryl at ito ay tumawa. "Haha, mukhang seryoso ang pinag-uusapan nyo kanina pa. Kanina pa namin kayo pinagmamasdan ng aking asawa at ng prinsesa ng mga elf. Ano ba ang pinag-uusapan nyo at tila napakabigat nito?" Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita. "Ikaw pala brother Zubaji." At tumingin si Daryl sa direksyon kung nasaan si Lin at Ganggang. At si Daryl ay napasabi, "Alak ba ang iniinom nila Ganggang at Miss Lin?" Tanong ni Daryl kay Zubaji. Nang marinig ito ni Zubaji, ito ay nagsalita, "Haha, mukhang alak nga ang iniinom nila." "Bakit brother Daryl?" Nang marinig ito ni Daryl, siya ay nagsalita at sinabi, "Nako, hindi sanay mag-inom si Miss Lin. Sa tagal kong nasa palasyo ng mga elf, kailanman hindi ko siya nakitang tumikim ng alak. Malaking problema kapag siya ay nalasing," sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Zubaji, agad niyang hinawakan ang balikat ni Daryl at sinabi, "Brother Daryl, hindi naman siguro. At hayaan mo na lang muna magsaya ang prinsesa ng mga elf. Nandito tayo nga para magsaya. Para sa matagumpay mong pagbuo ng bagong imperyo ng Westrington." Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ng lahat, si Yvette ay nagsalita. "Tama si brother Zubaji. Aking mahal, hindi naman siguro magpakalasing ng husto ang prinsesa ng mga elf. At tayo din ay magsaya. Isang tagay para sa tagumpay ng bagong imperyo ng Westrington." Sigaw ni Yvette at iniangat niya ang kanyang baso na may lamang alak. At nang marinig ito nila Ambrose, Irene, apat na fairy, Reyna ng South Cloud at ni Zubaji, sila ay sumigaw, "Para sa tagumpay ng Westrington at ni brother Daryl." Sigaw ni Zubaji. At ang lahat ay nag-inuman. Lumipas ang mga oras at unti-unti nang dumidilim ang kalangitan. Si Lily sa hindi kalayuan kasama nito ang iba't ibang sect master ng iba't ibang sekta at si Sect Master Marvin ng Assassin Sect. Si Lily ay nagpasya ng umuwi. "Brother Marvin, kailangan na siguro natin bumalik sa ating kaharian. Ang kalangitan ay dumidilim na at ang araw ay palubog na. Kailangan na natin ibalita sa lahat ng ating mamamayan sa ating sekta ang masayang balita sa kanilang lahat. Na nagtagumpay tayo na maging kaibigan ang bagong imperyo ng Westrington. Lalo na ang emperor nito. At hindi lang iyon, madami pang mga imperyo at kaharian ang nagbukas ng kanilang mga pinto para sa ating sekta. Sigurado ako ang buong Assassin Sect ay makakaramdam ng saya." Sabi ni Lily. Nang marinig ito ni Sect Master Marvin, ito ay nagsalita at magsabi, "Kapatid, ito muna tayo. Magpaumagana tayo sa imperyo ng Westrington. Para naman wala silang masabi sa pag-alis natin. Ang lahat ng sekta na tumungo dito ay nanatili pa. Kung tayo ay aalis baka may isipin sila tungkol sa ating sekta. Matapos natin makuha ang ninanais natin sa kanila at sa imperyo ng Westrington ay basta-basta na lang tayo aalis." Sabi ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect. Nang marinig ito ni Lily, siya ay napaisip at sinabi, "Mukhang tama ka nga brother Marvin. Sa bagay, bukas na lang pagsikat ng araw tayo bumalik sa ating sekta. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Mukhang lasing ka na brother Marvin." Sabi ni Lily. Walang kaalam-alam sa mga oras na ito sila Lily at Sect Master Marvin ng Assassin Sect na may malaking problema ngayon sa kanilang sekta. Ang ibang mga mamamayan nila ay napaslang at ang daang kasundaluhan na naiwan sa kanilang lugar ay wala ng mga buhay.
dahil sa ginawa ni Queen Zilong na pagsalakay sa kanilang sekta na mag-isa. At maya-maya, nang marinig ito ni Sect Master Marvin, siya ay ngumiti at sinabi, "Ngayon lang ulit naramdaman ang ganito. Sobra-sobra sa pagkain at mga alak. Sa ating sekta, halos hindi na tayo kumain, mapakain lang ang iba. Ang isusubo na lang natin ay ibibigay pa natin sa ating mga nasasakupan. Kaya sasamantilihin ko na ang araw na ito. Magpapakabusog ako at magpapakalasing sa masarap na alak na nandito ngayon. Kaya ikaw kapatid, kumain ka ng kumain. Pagdating natin sa ating sekta, matagal-tagal pa para tayo ay makabawi," sabi ni Sect Master Marvin kay Lily. Nang marinig ito ni Lily, siya ay medyo nakaramdam ng lungkot at bamulong. At tumingin si Lily sa lahat ng nandun sa herden. At siya ay nagsalita. Halos lahat dito ay kumakain ng sapat ang kanilang mga mamamayan. Ni hindi man lang sila nakakaranas ng taggutom. Ngunit kami lang ang sekta na nandito na sobrang kapos sa lahat ng pangangailangan ng aming mga mamamayan. Sana sa mga lilipas na araw at sa pagbukas ng iba't ibang mga imperyo at sekta para sa amin. At makipagpalitan ng kalakal ay maging masagana na ang aming sekta. At ang mga ginto na binigay ni Daryl para sa aming sekta ay malaki ang maitutulong nito. At ang mga salapi at alahas na kinuha ng mga tulisan na aking nakwa ay makakatulong din ang mga iyon para sa amin. Sana ito na ang magandang simula ng Assassin Sect, sabi ni Lily sa kanyang sarili. At ito ay nagsalita, "Brother Marvin, maglalakad-lakad na muna ako," sabi ni Lily. Nang marinig ito ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect, ito ay ngumiti at sinabi, "Sige aking kapatid, mag-enjoy ka sa loob ng imperyo ng Westrington," sabi ni Sect Master Marvin sa tono ng lasing. At si Lily ay naglakad na papalayo sa harden ng imperyo ni Daryl sa Westrington. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!